sa barbero para magpagupit. Habang siya ay ginugupitan, tinanong niya ang barbero, "Kuya, naniniwala po ba kayong may Diyos?" Sagot ng barbero, Hindi ako naniniwalang may Diyos. "Bakit naman po?" Tumingin ka sa labas. Bakit ang daming tao ang maraming problema? Bakit maraming tao ang makasarili? At bakit maraming tao ang gumagawa ng masama? Kung may Diyos, dapat tinutulungan niya ang problema ng mga tao. Tinuturuan niya ng leksyon yung mga taong makasarili at gumagawa ng masama. Pareho po tayo, kuya. Hindi ka rin naniniwala sa Diyos? Hindi po ako naniniwala na may barbero. Ito nga ginugupitan kita. Hindi ba't barbero ako? Kung barbero po kayo, bakit maraming tao ang mahahaba ang buhok? Kasi hindi ko naman sila mapipilit lumapit sa akin kung ayaw nila. Tama po kayo. Sa totoo lang, ganun din po ang Diyos. Paano niya matutulungan ang mga taong may problema kung ayaw nilang lumapit sa Diyos? Paano niya matutulungan ang mga taong masasama kung ayaw nilang tanggapin ng Diyos sa buhay nila? Kung may Diyos na ba sila sa buhay nila, matatapos na ang problema at masasamang ugali nila? Hindi naman po natatapos ang problema. Hindi rin maiiwasan na makagawa ka ng kasalanan kahit tinanggap mo na ang Diyos. Kung ang tao ba pag nagpagupit ng isang beses, hindi na ba nila kailangan ng barbero buong buhay nila? Hindi na ba sila babalik sa inyo para magpagupit ulit? Ganon din sa Diyos. Kung may problema ka, lumapit ka ulit sa Kanya at humingi ng tulong. Kung nakagawa ka ng kasalanan, humingi ka ng tawad at mangako na hindi mo na ito uulitin. Kaya rin po bumabalik ang mga tao sa'yo para magpagupit dahil gusto nila ulit magmukhang malinis at magmukhang maayos sa mata ng iba. Ganon din po tayo. Kaya tayo nagsisimba tuwing linggo para malinis ang ating puso at makagawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa. Higit sa lahat, para magkaroon din tayo ng magandang relasyon sa Diyos. Ngayon po, naniniwala na kayo sa Diyos? Hindi mo kayang mag-isa. Huwag kang mag-atubiling humingi ng tulong sa Kanya.